The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So it will be also at the coming of the Son of Man. 2 men will be out in the field, one will be taken, and one will be left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken, and one will be left. Therefore stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this, if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken in two. So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Advent is a time to prepare. As you prepare, you wait. You wait for something you hope. Hindi pa Pasko. Nag-aantay pa lang. Naghahanda pa lang. At marahil magandang itanong, ano ang inihahanda ninyo para sa Pasko? Hindi ko tinatanong kung anong ihahanda. Ang tinatanong ko, ano ang hinahanda ninyo? What are you preparing for this coming Christmas? The way you prepare your Christmas, whether you like it or not, will affect your New Year. My dear friends, my brothers and sisters, we wait because there is something we hope. I confess, I am not good in waiting. I don't have the patience to wait. It is something I struggle. I don't wait for things to happen. I make things happen. And there was a time when we are to drive going home to the province. I told my brother that my Mass in Greenbelt is 7:15. You have to be here by 8 so that we can leave as early as 8 to avoid the traffic. He came 8:15. I was already in SLEX. Sabi niya, nasaan ka? Nasa SLEX na ako. I don't have all the time to wait for you. My dear friends, my brothers and sisters, we don't have the luxury of time. May mga taong ang hilig magpaantay. Late sa misa dahil ang daming pinagkakabalahan, pero hindi nahuhuli sa sine. May mga taong nalilate sa mga bagay na dapat puntahan, pero hindi nahuhuli sa kainan. Anong ibig sabihin yan? Depende yan sa kung ano ang pinahahalagahan. Kung ano ang iyong pinahahalagahan, binibigyan mo ng prioridad. Kung importante ang tao, hindi mo pinag-aantay. Kung hindi sila mahalaga, hindi makuha sa iyo kung ikaw ay darating o hindi. Punta ka ba? Tingnan ko. Yan ang sagot ng iba. Darating ka ba? Titingnan ko. Mga minamahal na mga kapatid, ayaw at gusto mo, darating ang araw, may iwanan ka. Stay awake. Hindi ibig sabihin natutulog, but be aware na ang oras ay hindi nag-aantay. Ang oras ay hindi nag-aantay at ang araw ay hindi na mauulit.
Ang oras at araw na ito, hindi na mauulit. Minsan lang ito. Mga minamahal na mga kapatid, kaya kung ikaw ay bata, ay nag-aaral at ikaw ay nagpabaya, tandaan mo pag ikaw'y bumagsak, sa susunod na taon, mas matanda ka na. Sabi nga ng isang hindi masyadong bata o may edad na matanda, sabi niya sa akin, I find myself so dirty, Father. And I asked her, what do you mean you find yourself so dirty? Meron siyang maraming tato. I find my tato makes me dirty. Anong isasagot niyo doon? Ako ba ang nagpatato sa iyo? Marahil nung ikaw ay bata, di nagdesisyon ka na magpatato. At marahil ikaw ay matanda na ngayon at ang balat mo'y kulubot, ang pangit na ng itsura ng tato. May mga bagay na ginagawa natin ngayon, hindi natin alam kung pagsisisihan natin pagdating ng araw. Bakit hindi natin pinagninilayan? Ang hirap maghanap ng trabaho, pero mas mahirap ang walang trabaho. Bakit nahihirapan? Dahil hindi ka nag-aral ng husto. Pinag-aaral ka. Ang dami mong dahilan. May mga taong binigyan ng pagkakataon, pero inaksaya. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Hanggang kailan, walang nakakaalam. Kaninang umaga, o kaninang tanghali, biglang tumulo ang luha ko habang naghahanda ako sa misang ito, sapagkat naalaala ko ang aking kapatid na pumanaw noong Pebrero. Naikwento ko na ito. Dilala niya sa kanyang sarili sa hospital ng Las 9. Dahil lang sa sakit ng tiyan, hindi ko na siya dinatnang buhay sa hospital. Dumating akong alauna, nakabalot na siya sa body bag. Binuksan ang plastic, nilabas ang ulo, at una kong tinanong ay, bakit ka naman nagmamadali? Hindi naman sumagot. Pero, yun ang mukha na naalala ko kanina nung iniwan ko siya sa Greenbelt. Tinatanong niya marahil sa larawang iyon, naramdaman mo na ang pakiramdam ng naiwanan. Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtunan ng pansin ito. You have heard me many times saying this, when priorities are clear, decisions are easily made. When priorities are clear, decisions are easily made. Even the things you eat, whether you like it or not, it will have a toll in your health. Chocolates are good. A moment in your lips, forever in your hips. There are times you enjoy eating that later on you suffer. There are times you neglect that later on you suffer. There are times you delay for gratification that in the future will give you a better perspective. Kaya nga po, ang unang linggo ng Adbyento ay nagtatanong, hindi lang sa araw na ito, kundi sa bukas na darating. Ang walang paghahanda ay walang kahihinatnan. Ang maling paghahanda ay pangit ang kahihinatnan. Mahalaga na ikaw ay naghahanda sa isang mas maayos na buhay. The failure to prepare is to prepare for your own failure. The failure to prepare is to prepare for your own failure. Nagtatawanan kayo
nung minsan sinabi ko ito, dahil sa meeting namin mga pari, sabi ng in charge ng aming health, bago kayo magkasakit, sinabi niya sa meeting namin, bago lumala ang inyong karamdaman, pwede bang ibili na ninyo bago kayo mamatay, sabihin niyo kung kahon o garapon. Magandang pag-usapan yon. Para alam ng maglilibing sa iyo, kung ikakahong ka, kabaong ba, o igagarapon ka, cremation ba? Hindi po ba ano? Ilan sa atin ang talagang naghahanda para sa ating lamay? Wala. Bakit? Takot tayo eh. Takot tayong tanggapin na hindi tayo habang buhay sa mundong ito. Takot tayo. Kaya pag may nagkasakit, tarantang-taranta tayo. Ilan ang sabi nga'y malungkot na malungkot sa panahon ng pandemic. Yung mga taong wala man lamang naipon. Nang sila'y biglang nagkasakit, hindi lang sila parang nasunugan, naubos ang lahat ng meron sila sa buhay. Bakit? Hindi naghanda. Ang pag-uugali ng maraming kabataan, YOLO, you only live once. My dear friends, my brothers and sisters, that's why you need to prepare because life is only once. Life is short and death is certain. If you live in this world, how do you want to be remembered? You will be remembered in how you relate with each other, not how much you have accumulated. Nakakasawa mang sabihin yon that what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Later on, hindi mo na ito mararamdaman na pag-araw ng iyong kamatayan, sinisilip ka sa iyong higaan at sinasabi ng tao, ay patay na hindi mo lamang naririnig. Ang mas pangit doon, may sumisilip, nagsabi, ang pangit ng makeup. Sa palagay mo, anong sasabihin sa iyo sa iyong kabahong? Sasabihin ba, parang natutulog lang, no? Sa huli, patay ka pa rin. Amen. Brothers and sisters, Advent is a time to wait. It is a time to prepare. And if you notice this, the more important the things you have to prepare, you prepare it most. And the greater the hope, the easier the waiting. Ang tanong sa araw na ito, ano ang pinahahanda sa iyo ng Diyos? For students who value their schools, their education, they prepare for their exams. The lack of preparation speaks of lack of priorities or even values. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.